Magandang umaga sa ating lahat. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos. Okay Sige lang, sir. hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Basta, you. Okay, question na po. Yeah. Sino magtatanong? Si Senator De La Rosa? Yeah, so, Gusto ko si Mabs magtanong. Mabs, magtanong ka, Mabs. Ma'am, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip mo. Dahil natanong mo na lahat doon pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam mo naman ng Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Amor? Hello. Hi, sir. Yes. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamimigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mong author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BJMP, BFP, Bucor, Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BFP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, we co-sponsor tayo doon, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers, ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako sisortihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapayang ulit kung tayo mananalo. Okay, Miss Mara?
And Sir, Mara Cepeda from Singapore's Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito, or epekto po ito ng kawalan na ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin yung what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng eleksyon. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga at kriminalidad, para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I'm going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan natin yan na palagi na lang ganun. We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging ang tatapang na nila ngayon, nagpapayal lang si Jose. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si Jose. Ano ibig sabihin? Ganun na ba katagaan ng Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So, ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, For the future of our children Sir, and very our quickly. grandchildren. Sir, very quickly, has the ICC Office of the Prosecutor reached out to you for an interview? Wala. Merong nag-contact sa opisina, pero in-ignore mo namin. Dahil alam mo namin na wala silang jurisdiction sa atin. May nagkukontak sa opisina ko, pero in-ignore namin. Hindi namin kinausap. Hindi namin pinatulan. Baka mamaya, mga gago-gago lang yun ng mga tao na sumasakay sa issue, no? Naggawa ng pangalan na kunyari, European daw sila na gustong mag-interview sa akin. Sabay-sabay, nung pagsabi ni Trillanes nung issue na yan, meron nagtawag-tawag sa amin. Sabi ko, huwag niyong entertainin yan dahil baka mga saraulo lang yan na sumasakay sa issue. Okay na? Okay na po, sir. Ha? Okay. Time is up. Kukunti lang yung speech ko eh. Dapat dabihan niyo dito sa interview. Questions ba? Wala na? Last question. Okay. Sige po, last Sige. question. ABS Hi sir, good morning. Opo. Ayan, paborito ko to. Sir, sabi niyo po kanina, ito lang ulit yung sinasabi, yung grand plan to destroy your image, yung lahat ng nakaalay kay Presidente. Yes. Nararamdaman niyo po ba kung talagang nag-work yun, considering na sa mga survey, may mga survey na lumalabas recently na kung dati nandun kayo sa top 6, kayo nila Senator Bongo, biglang parang pababa, kayo ng pababa. Depende yan. Kasi meron ding nakita kong survey na tumataas din ako. Hindi ko na, I'm not fighting these survey firms, ha. Naniniwala pa rin ako sa kanila, pero sige lang, titingnan natin. Pero, as I've said, pwedeng negative or positive ang naging epekto nito. Nag-aalala ba kayo, sir? Nag-aalala kayo dun sa sinasabi niyo na non-stop na demolition job against you? Well, hindi ko nag-aalala dahil nakikita ko naman yung taong bayan. Kahit saan ako pupunta, naramdaman ko man din yung init ng kailang pagtanggap sa akin. Kaya, hindi sila bumayabang ako. That's my honest opinion. May honest opinion lang. Nakikita ko naman na tanggap pa rin nila ako. So, sige lang. Fight lang tayo. Mahaba pa naman itong kampanya. Sen, last na lang. May lumabas kasi na post ni Congressman Polong sa Facebook na sabi niya, nag-meeting, family meeting, Duterte family. Would you know ano yung pinagmitingan? Talaga bang tatakbo? May tatakbo sa Senado na Duterte under the PDP? Well, so far, hindi pa final yung decision nila, no? Pero, yun nga, iniimbitahan namin since nag-take out na si Mayor Basti Duterte sa PDP, we're hoping na sasama siya sa amin, tatakbong senador. Pero ang requirement lang niya is, dapat si Mayor
si President Duterte ang tatakbong mayor ng Davao. Pero mukhang hindi pa na-finalize. So, nung last na national convention namin sa PDP sa Davao, tinanong ko ulit si Mayor Basti kung sasama na. Sabi niya, wala pang final, wala pa silang napag-usapan. Okay. Okay. Maraming salamat po. Salamat, thank you. Senator Salamat sa Larosa. inyo, ha. Salamat. po. Senator Bongo. Sir? Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon. At sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang mahigit 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals. Dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North. Punta tayo ng West, sa Palawan, napuntahan ko na yung magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po. At syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga pro-poor programs at ipagpapatuloy ko po ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Maraming salamat po. Tanong from the media. Robert Mano, Teleradio. Pakipasa po ng mikropono. Thank you. Hi sir, magandang umaga po. Morning. Sir, bago kayo nag-file ng Certificate of Candidacy, nagkaroon ba kayo ng tsansa na makausap ang dating Pangulo natin? At kung nakapag-usap po kayo, anong napag-usapan ninyo? May bilin po ba? And another one, sabi po ni Senator Bato kanina, may grand demolition job sa mga Duterte at sa mga kakampi niya. Kung ganun po yung situation, will you still seek endorsement from the former President at kay Vice President Sara Duterte? Alam niyo, isa lang po hindi po siya nakikialam sa trabaho namin. Ever since, alam ni Senator Bato yan. Isa lang, noon, before pa ako naging senador, at nung naging senador ako, isa lang sinabi niya sa akin, gawin mo lang yung tama. Just do what is right. Umikot ka lang sa tama. Hindi ka magkakamali dyan. At ako, yung aking mga programa, at ang aking legislative agenda, ito pong mga pro-poor programs, yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap, especially sa health, At saka yan po, according to DOH, more than 15 million Filipinos na po ang natulungan ng malasakit centers. Magkakaroon po ng mahigit 6 na rana super health centers. Isang paraan po ito na ilapit natin ng serbisyo medikal sa ating mga kababayan. At isa rin po sa batas na ako ang principal sponsor at author, itong Regional Specialty Center. Halimbawa, yung mga heart center, kidney center. Ito po yung mga programa rin po ng present administration, itong Regional Specialty Center, na palawakin pa yung serbisyo medical. Ang hirap po sa amin, buhay mula sa probinsya, na wala pong access sa medical, pagpapaopera sa puso, kidney transplant, lung, cancer. Mahirap po sa probinsya. Malayo, wala silang kamag-anak rito. Kaya unahin ko yung mga pro-poor programs ng gobyerno. Ako sumusuporta po ako sa mga programa po ng gobyerno na makakatulong po sa mga mahirap, sa mga
pasyenteng mahirap po. Ngayon sa tanong mo kanina about President Duterte, from time to time, nakakausap ko naman po siya, but more on personal. Dahil sa politika po, hindi po niya kami pinapakialaman, at ang sinasabi lang niya, gawin mo lang yung tama. And of course, I'm running under PDP. Chairman po namin si Pangulong Duterte, at yung mga aming mga programang isusulong ay naayon rin po sa mga magagandang programa niya noon na gusto namin ipagpatuloy na may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Yung magagandang programa noon, kita niyo naman po, ito pong mga build programs niya na napapakinabangan na po ng ating mga kababayan sa ngayon. Kita niyo naman ngayon, nababawasan yung traffic. Traffic pa rin tayo, pero kahit pa paano, may alternative routes na po tayo. Yun pong Panggil Bridge. Naumpisahan po yun during President Aquino's time, at nag-groundbreaking sa panahon ni former President Duterte, at natapos po ngayon. Yung mga programang dapat ipagpatuloy, nakakatulong sa mga kababayan natin. Isipin nyo noon, 3 hours yung biyahe. Yan po isa sa mga proyektong isinulong ng natin noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At ang taong bayan na po ang nakikinabang dito. From Philippine Star. As endorsement? Of course. Siyempre, PDP kami at ini-endorse po kami ni dating Pangulong Duterte. At ako'y naniniwala po sa kanyang very strong endorsement. From Philippine Star, Ms. Mayan Alcatran. Sir, i-endorse po kayo ni Presidente. Masasama po ba siya sa inyo sa kampanya? Yan po ang hindi ko pa po masasagot ngayon. Yan po ang tinatawag na wait and see tayo lahat until the last day of filing, until October 8. Desisyon na po siguro yun ng pamilya nila. Lalong-lalo na po sa ngayon, sila na po ang nag-uusap kung saan po nila nais tumakbo. At ako'y naniniwala naman po na si dating Pangulong Duterte, pag dyan na yung pagmamahal mo at pagsiservisyo, nakasanayan na ng katawan mo, hinahanap yung kanyang pagsiservisyo sa kapwa Pilipino, hinahanap niya po. Sa tanong mo anong posisyon, hindi ko po masasagot na po yan, at hindi po namin na-discuss po yan lately. Sir, magandang hapon po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Opo. Sir, kahapon nag-file ang Magdalong Party List, yung kanilang first nominee na si Gary Alejano. At nabanggit po nila na kung sakaling mananalo po sila, ay yung impeachment po agad ang kanilang isusulong sa Kamara against po the Vice President Sara Duterte. Kayo po bilang an-alay po ng Duterte family, ano po ang inyong pong reaction or masasabi tungkol dito? Unang-una, so we're talking about 20th Congress na yan. Hindi ngayon, di ba? Ngayon, senador kami. So, pag-uusapan yan, may lower house, yun ang proseso Kung dadaan sa kanila, kung dadaan naman po sa amin, dadaan po yan sa pagbubusisi. Ebidensya. Kaya nga po tayo may check and balances sa gobyerno. So, kung kami po ipapalarin at siswertihin muli sa 20th Congress, ay pagbabasihan natin yung ebidensyang kanilang ihahain. Ako naman po naniniwala na nag-servisyo po si Vice President ng kanyang katapatan sa panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Marami naman po siyang magagandang programa na nais niya pong makamit at gustong gawin, na ako mismo bilang senador ngayong 19th Congress ay ating sinusuportahan. Lalong-lalo na po yung makakatulong sa mga kababayan nating mahirap. Marami siyang mga programa na tulong mga libreng sakay, tulong sa mga pasyente. Ilan lang po yun sa dapat na gawin po ng isang public servant. Tulungan yung Pilipino nang walang halong politika. Okay, last question. Mohan Galvez, TV5. Good afternoon, Senator Mon Gualvez po sa TV5. Sir, actually, just to reiterate lang yung question kanina, that marami hong mga demolition job that were mentioned against the allies and the Dutertes. Do you still believe sa tinatawag na Duterte magic para manalo kayo na mga inendorso ho niya? Kaya po kami nandito sa PDP Laban dahil naniniwala po kami sa liderato at nagawa ni dating Pangulong Duterte para sa taong bayan. Hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Kaya po tayo may eleksyon pagdating ng panahon. Mga kababayan ko, kayo na po humusga kung sa tingin ninyong
nakatulong po sa inyo ang mga programa niya noong 2016 up to 2022, yung mga build programs, yung kampanya niya against criminality. Kung nakakalakad po ba ang inyong anak na hindi nasasaktan at nababastos, kayo na pong umusga. Kaya po tayo may election, will of the people. Antayin na lang po natin kung ano pong kagustuhan at sa darating na eleksyon. Naniniwala po ako na pagmahal ka ng tao at alam nilang nagsiservisyo ka ng buong katapatan at pag may mamalasakit sa Pilipino, sila na po ang huhusga para sa inyo at hindi ka nila malilimutan. Alam po ng Pilipino yan. Kahit ang sinabi ni Bato kanina, yung inaapi, alam ng Pilipino sinong inaapi. Alam ng Pilipino sino ang nagtatrabaho. Alam ng Pilipino kung sino yung hindi tamad. Importante rito, meron silang malapitan at meron silang matakbuhan. Ulitin ko, alam naman po ng Pilipino for the past 5 years, 6 years. Ako po ay nagtatrabaho para po sa kanilang lahat. Sa abot ng aking makakaya. Kung kasipagan lang pong pag-uusapan, yan po pwede kong ipagmalaki sa inyong lahat ang aking kasipagan at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Wala pong masasayang na oras. Walang masasayang sa tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil magsiservisyo po ako sa inyo. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Panginoon. Maraming salamat Okay, po. maraming salamat po, Senator Go. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan kung di man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes lang po. I-wrap up ko na lang po. Sige po. Thank you. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang kung lalaliman ang inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayin eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po.
Yes, sir. Michael Rogas po, from Radyo Pilipinas. Binabanggit po ninyo yung mga plataforma kanina. Sa lang po plataforma ko, peace and order. Opo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat sa nagagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Opo. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging batayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao. At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinaing. Hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo mananalo, Opo. diba, Senador, sabi nyo nga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon nanliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? Kaya pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ang korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung maghihirap. At kapag yung korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo, magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Time is up na. Nene, last one is... Salamat Sige po sa inyo lahat. Ay, Nene, sorry. There's one more pahabol question, sir. Ay, ma'am. Sige, Nene. Okay. Hi sir, good afternoon po. You mentioned sir yung platform on peace and order and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But Opo. what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko ho sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya na sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila tumino doon sa anong yan, paano na yung bill na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga
may pangangailangan sa buhay. Tanggalin natin ang kahirapan, tulungan natin sila magkatrabaho, hindi sila mag-iisip papunta sa droga. Okay, maraming time is up na iha. Maraming Okay na? salamat po, Sir. Okay. Thank you very much. Thank you po. Okay.